Hello mga ka-SSF. So ngayon magde-deliver tayo sa bandang South Luzon. Kasama natin si Tito J. Hello po! Naaya natin si Tito J na sumama sa atin kasi sabi niya sa akin gusto niyang makita yung Yung mga bumibili sa'yo. tsaka yung isa, yung successful partner farm na natin, di ba? Meron tayong de-deliveran pa after nun. Yan. And by the way, Kuya Sesep, congratulations kasi talagang lumalaki na ang inyong community. Nakakatuwa. Ano ba yung hina-hashtag mo lagi? Hashtag ARC Pilipinas. Ayan. So, Yung community naman na ito ay para sa lahat. Hindi basta customer ko. Ano lang, gusto ko good vibes lang. tulungan lang. Tulungan. Para yun ang sa importante. future ng crayfish farming sa bansa natin. At ngayon saan tayo pupunta? Sa Batangas naman. Wow! Pwede mo bang i-reveal kung ilang daan or libo yung i-deliver? A few thousands. A few thousands. First time din niya yung magpapakawala pa lang ng craylings. Meron magpapakawala pala. Oo. Yan. So, ibig sabihin, first time nilang mag-aalaga. First time. And Wow. Dumadami na po ang mga ang kampon ng Taguro Line. ito puro Taguro line. Pure Taguro line to. Yung mga dala natin. Marami ka na mga apo. Kasi puro apo mo na yung lahat mga anak eh. Puro apo. Apo ni Taguro. Barangay San Isidro, nandito na kami. Napakalapit lang po ng kanilang farm. So naglalakad kami ngayon mga 45 minutes na. Joke lang. Ang presko ng hangin dito. Oo, sir. Acclimate. Ayos, di ba? Ganda natin. Ganda. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Tony de la Cruz dito sa San Isidro, Rosario, Batangas. Nag-abroad ako noon as a security guard sa Canada. Tapos naging building maintenance supervisor. Pagkaraan noon, after 6 years, kinailangan naming umuwi gawa ng batas ng Canada na ang isang OFW, pag naka-serve na ng 4 years ay kailangan ng umuwi. Nag-decide ako na magstay na lang muna dito sa Pilipinas para dito maghanap buhay. Sa Canada, hindi ako nakatikim ng crayfish eh. Wala ako idea sa Canada ng crayfish, pero lobster ang meron doon. Ang crayfish ay isang freshwater lobster. Ignorante pa rin ako sa lasa ng crayfish, pero doon sa mga nakita ko, napakaganda at mukhang napakasarap. Susubukan ko naman yung larangan ng pagki-crayfish. Ang ponds namin ay dating kulungan ng baboy. Hanggang sa i-convert namin yung conventional na kulungan ng baboy into a crayfish pond. So hindi naman siya ganun kadali para sa akin dahil tumatawag lang ako ng mga tao na po pwedeng gumawa. So minsan may mga mag-aantay ka ng karpintero or kantero. Dapo ang crayfish pond namin ng 8x10 ang sukat na 3 tangke, 3 pan. Tapos meron po akong isang trappan na breeding materials naman. Meron din akong ilang pirasong breeding materials. Na-acquire ko naman yung kay Sir Derek na which is galing din kay Sir Sesep yung line na yon kasi ayaw kong mahiwalay kay Sir Sesep sa linya ng kanyang mga crayfish. Ito pong aming kinatatayo ang gagawing munting farm ay may sukat na halos kalahating ektarya lang po. Kaya magsisimula kami dito, kung sakalit papalarin, kung pwede naman sigurong magdagdag pa kung magiging maswerte ang dating ng crayfish sa amin. Nagsimula ako sa pagbababoy dito para panghanap buhay namin. Galing kami ng abroad para kumita kahit papano dito sa Pilipinas. Pero maraming kaakibat na problema sa pagbababoy. Nagpalit kami at ang naisipan namin at nakita namin isang pinakamaganda ay yung crayfish.
May kapartner po ako dito. Nasa abroad po siya, si Mary Ann, namamahala sa mga finances namin. Tapos mga gawain dito, ako naman. Si Mayan po, siya ang nakapag-discover niya kasi nakita niya yung mga vlog ni Sir Cecep. So sinundan niya na sinundan. Tapos i-diniscuss niya yun sa akin. Which is sabi ko, ako nga ay zero knowledge dito sa crayfish sa farming. Kaya ang ginawa namin ay pumunta kami directly kay Sir Cecep para doon magtanong kung papaano at kung ano yung dapat namin gawin. So sa tulong nila, tanong kami kay Sir Cecep, nakita ko rin yung mga setup nung kanyang pan at saka nagpunta rin ako kay Sir Derek para at least magkaroon ako ng idea kasi zero knowledge ako dito sa larangan na to. Tiningnan kong mabuti, nagtanong ako, hindi ako nahiyang magtanong sa kanila kung ano yung dapat gawin, merong ilang correction lang. Siyempre, kung tayo ay bago, sa kanila pa rin tayo lagi magtatanong kung ano yung kulang natin at kung ano yung dapat baguhin. At very thankful kami sa kanya kasi hindi siya naging masungit sa pagbibigay ng kaalaman sa amin. Kahit nga lang i-message mo siya, sumasagot. Kahit saan siya naroroon, kahit nakabakasyon, nasagot siya. Kaya very thankful kami roon. Yun nga, itong December, sana i-deliver na sa amin ni Sir Cecep yung Kraylings. Kami na rin ang nag-adjust gawa ng sa dumaang mga okasyon na yan. Baka busy rin sila para makapag-start sa bagong taon na bagong panimula. Ang fear ko lang siguro, kasi sabi ko nga, medyo nauna kaming sumubok sa pagbababoy. Yung pagkalugi, isa yan siguro sa natural na takot ng isang negosyante o isang sumusubok sa isang hanap buhay. Pero kung matatakot tayo na sumubok sa iba't ibang bagay, hindi tayo magtatagumpay. So iyon, fear na yon, nilalabanan ko talaga yon. At nakita ko naman dito sa crayfish, bago ako dito, magtatagumpay kami. Lahat siguro nung takot ko na yon, mawawala yun kasi sa mga nakita ko kay Sir Cecep, sa mga post niya na kung gaano siya naging katagumpay. Yun ang ginagawa kong inspirasyon para hindi man ako umabot dun sa tugatog ng kanyang tagumpay. Nandun man lang sa malapit sa baba sa kanya. Ang mangyayari ngayon ay simula na ng bagong journey ko ng paghahanap buhay kasi pagkakataon para kumita at makakilala ng mga tao may kaalaman sa ganito, karoon ka ng maraming kaibigan sa pamamagitan nito. Isa pa, nakakatanggal ng stress kasi every time na makikita ko yung crayfish na yan na lumalang ko di parang isa na rin ako doon na nakikisalamuha sa kanila. Kasi pupunta sila sa ilalim. Ito sir, ikaw naman. Yan. Mga ilang taon sir ang kailangan ilagay sa ganyan? Basta tuyo sir, wag wag may sariwa. Wag sariwa, yung sariwa naglalabas pa ng sarili ko. Na-excite ako dito sa pag-aalaga mismo. Kasi parang kakaiba talaga sa dati kong gawain. Unang-una, kailangan tignan mo sila, monitor mo, mag-monitor ka ng mga tubig mo, which is hindi ko yun dating ginagawa. Na-excite ako doon kasi panibagong kaalaman yun para sa akin. Karagdagan yun sa aking kaunting kaalaman. Sa pag-aalaga nito, may panibago ka matututunan pala. Tapos sa mga alaga naman, matutuwa ka kasi kung makikita mo na siyang lumalaki, makita mo nang marami naglalango yan, kung magiging kaunti naman ang magiging mortality mo, parang isang masasabi mong medyo nagtatagumpay ka doon sa pag-aalaga pagka ganun. At isa kong nakikita rito sa crayfish farming ay malaki ang tsansa ng tagumpay. Kaya susubok sa awa ng Panginoon at sa tulog na rin ng mga mentor natin ni Sir Cecep ay baka mapagtagumpayan ko to. At sinasabi ko sa sarili kong kailangan mapagtagumpayan. Iyon ang magiging goal ko sa sarili ko na kahit ako'y bago rito, pipilitin ko talaga na magtagumpay ako dito. Kami ng kapartner ko sa hanap buhay. Sa mga katulad ko noon na nalugi sa pagbababoy, huwag lang tayong titigil sumubok ng ibang paraan, ibang hanap buhay para mapagtagumpayan natin. Hindi habang panahon talo tayo Kasabihan nga yun, wala namang boksingerong hindi nakapanuntok. Ibig sabihin na walang tao na matyagang sumusubok sa anumang larangan, lagi na lang bigo. Dadating din ang panahon na tayo ay magtatagumpay. Kuya Cecep,
Nakaka-inspire kasi yung lalong-lalo na yung dating kanina. OFW. Hindi ko ini-expect na ganun ang pagtitiwala nila sa akin at sa crayfish farming. Bagong taon, bagong journey para sa kanya, and wala daw siyang ibang choice kundi mag-success lang. Hindi ka ba nape-pressure? Nape-pressure ako pero sa akin, kikita ka sir, kikita ka. Gagawin namin ang lahat para hindi ka malugi. Mahal niya yung ginagawa niya tsaka naniniwala siya. Well, kasi yan ang pinaka-magandang opportunity na sinishare mo yung knowledge. You know, it's just knowledge for someone. Pwedeng makatulong sa panibagong kabuhayan. Nararamdaman ko yung pressure nung nakikita mo yung hopeful siya Na-touch ako kasi ganun pala yung effect ng mga sinishare ko sa ibang tao. Kasi po yung goal siguro no na makita natin sa palengke mismo pag pumunta kayo sa merkado, maging available para sa ating mga Pilipino na hanggang ngayon nanonood lang kayo ng mga content. Siya mismo hindi niya pa natitikman. Sana nga pumunta sila sa farm, papatikimin ko sila ng crayfish para mas maging confident sila sa alaga nila. Yun, so sana natuwa kayo sa panonood and may nakakuha kayong ideas at nalaman nyo kung paano rin ang ginagawa ng paano magpakawala ng kraylings. And salamat kay Tito Jay. Napilit ko siyang samahan ako ngayon. Nako, salamat din sa adventure at next time po, bibidyohan ko si Kuya Sesip na naghihilig. Yun lang mga kasesep. See you next time.